Giniit ng defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi dapat isama sa mga ebidensyang bahagi ng affidavit ng dati umanong hitman ng mga Duterte na si Arturo Las Cañas. Ayon sa lead defense counsel ng Vice Presidente na si Sheila Sison, hindi notaryado at hindi tinukoy ng sinumang testigo ang naturang affidavit na binasa ni NBI Director Melvin Matibag noong sumalang siya sa paglilitis para sa Article 4 o pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at iba pang personalidad. Dahil dito, sinabi ni Sison na humiling ang prosecution ng conference para sa paglilipat ng exhibit markings. Kaugnay nito, pinagbigyan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero ang mosyon ng prosecution na mag-conference mamayang o kahapon ng alas 4 ng hapon para sa transfer of exhibit markings. Inatasan din ni Escudero ang prosecution at depensa na magtalaga ng mga abogado na magiging kinatawan sa change of markings. Umaga na! Balita na! Siniwala din natin Public Works Undersecretary Roberto Bernardo na may 3 senador siya na nakatransaksyon umano sa mga maanomalyang flood control project. Bahagi ito ng kanyang testimonya sa pagdinig ng kaso malversation ni dating Senador Bong Revilla sa Sandigan Bayan 3rd Division, kung saan tinukoy niya sina Senador Jingo Estrada, Senador Francis Escudero at dating Senador Nancy Binay. Sinabi rin ni Bernardo na nakapagbigay ito ng 12% na komisyon o parte sa kabuang pondo sa may itinayong proyekto kay Binay. Habang personal naman niyang inihatid ang 19 million pesos na transaksyon kay Revilla. Samantala, iginit ni Bernardo na halos lahat ng mga mamamata sa bababang kapulungan ay nakatanggap umano ng allocables. Habang halos lahat naman ng mga senador ay mayroong BICAM fund maliban kay Senador Panfilo Lacson. Kumikita rin umano si Bernardo ng 25% na hati mula sa mga flood control project. Umaga na! Balita na! Sa Super Radio DZBB. Iimbestigahan na rin ng National Prosecution Service ng Department of Justice ang nasa 20 individual na sangkot sa